Health and Sanitation at Tourism. Ang mga Committees on Social Welfare at Education and Culture naman ang pamumunuan ni Honorable Joji Malapitan. Bilang nag-iisang babaeng konsehal, si Konsehal Girly Ignacio ang chairman ng Committee on Women and Family. Hawak naman ni Konsehal Federico Cabaylo Sr. ang Committee on Ways and Means, Committee on Fisheries and Aquatic Resources at Committee on Agriculture. Si Konsehal Joey Lanes naman ang chairman ng mga komite tulad ng Rules and Privileges at Finance, Budget and Appropriations. Samantala, tanging sina Konsehal Gilbert Repizo at Konsehal Roy Racuepo naman ang mga miyembro ng Sangguniang Panlunsod na walang chairmanship sa kahit anong komite. Sa ibang balita, kaalinsabay pa rin ang direktiba na ibinaba ni Pangulong Noynoy Aquino Jr. hinggil sa pagbabawal ng paggamit ng mga kagamitang nakaka-distract sa mga motorista gaya ng wangwang, blinker, fog lights at iba pa higit sa mga abusadong gumagamit nito. Maliban sa patuloy na operasyon ng wangwang na isinasagawa ng PNP Highway Patrol Group sa iba't ibang panig ng bansa kung saan itong ika-5 ng Hunyo na magsimulang magsagawa dito sa lungsod ang Provincial Highway Patrol Team. Kaugnay nito, ilang mga manininda sa lungsod ng mga siren ang aminadong bahagyang naapektuhan dahil sa mahigpit na pagpapatupad nito. Ganun pa man, dahil wala namang batas na ipinagbabawal sa pagbebenta nito, hindi na nila ito ibinebenta sa halip mas makabubuti na sumunod na lamang sa batas upang walang maging aberya. Malaking kawalan din sa bintahan ng kaunti dahil kasi bawas din sa bintahan yun. Ngayon naman ay dapat naman ay sumunod tayo sa batas para naman maipakita natin sa kanila na maging maayos yung palakad natin dito sa harapan. Wala naman bawal na magtinda dahil wala pang batas. Ay di kami na rin mismo magsasabi sa mga bibili na bawal, wag na muna at napakainit ka na. Kasi gustuhin man namin ibinta, kawawa lang naman yung makakabili dahil baka mamaya pag naikabit namin ngayon, tatakbo na sila ng konti, mahuli na. Dahil kabilang sa isang aktibong grupo ng isang samahan na kilala sa paggamit ng wangwang, sinabi niya na personal niya mismong sinasabi sa lahat ng kanyang mga kliyente na tanggalin na ito kung saan kaninang umaga nga ng isang pulis naman ang nagpatanggal ng ipinagbabawal na siren sa kanyang motorsiklo. Sa halip ay pinalitan niya ito ng isang busina. Ayon sa pulis, nasa humigit kumulang sa 4 na buwan pa lamang ang kanyang wangwang na ginagamit lamang niya sa mga pagkakataong kinakailangan at kusa niya itong ipinatanggal bilang pagsunod na rin sa direktibang ibinaba ng presidente, gayon din ang pagsunod sa batas. Samantala, nasa humigit kumulang sa 1,300 piso ang presyo ng mga wangwang sa lungsod kung saan ayon na rin sa mga manininda, nakatakda nilang ibalik ang mga ito sa kanilang mga suppliers o di naman kayo palitan ng ibang produkto upang hindi naman sila malugi sa pagkuha nito. Susunod, Police Superintendent Frias, bagong Regional Chief ng RHPU. Police Senior Superintendent Peña itinilagang OIC ng MORPPO. Antabayan ng iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. I want my beating back. Let's go. Door. On HD LCD Sanyo.
Build your home in the new city, Savannah Neo Calapan, a community with modern space planning for single detached and townhouse with floor area of 45 square meters and lot area of 45 square meters, 2-bedroom units. Affordable price package of 875,000 pesos for only 4,990 pesos monthly amortization through Pag-ibig. Other financing available through in-house and banks. Fronting the Filipiniana Hotel, Savannah Neo Calapan is walking distance to Regional Mall, which features Robinson's Retail Group anchored tenant, 2 cinemas with 150 seating capacity, children's play area, regional government center, IT zone, Eco Park, among others. Ongoing housing construction with several units ready for turnover. Grand opening of Savannah Regional Mall on December 2010. For particulars, call Marketing Management, RGV Real Estate Center Incorporated, 286-7527. 286-7567. Owner-Developer, Savannah Neo Calapan Development Corporation. Model units available for viewing or log on to www.rgvcenter.com. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, makalipas ang halos 10 taong pagbibigay serbisyo sa lalawigan, kasabay ng pag-lift sa gun ban nitong ika-10 ng Hunyo. Ang muli naman pagbibigay serbisyo di lamang sa lalawigan, kundi sa buong rehiyon ng Mimaropa ni Police Superintendent Tomas Frias Jr. bilang Regional Chief ng RHPU 4B Mimaropa. Minsan ang naging Provincial Officer at Island Chief ng Traffic Management Group ng probinsya ng Oriental Occidental Mindoro, si Police Superintendent Frias, bago pa siya maitalaga sa iba pang rehiyon gaya ng Region 3 at ngayon nga na maitalaga siya bilang Regional Chief sa rehiyon kung saan kahapon na mag-courtesy call ito sa alkalde ng lungsod. Masusian yan tututukan ng implementasyon ng PD96 o ang hindi otorisadong paggamit ng wangwang at iba pang gadgets, gayon din ang anti-carnapping, hijacking, highway robbery at road safety. Ayon pa sa nasabing opisyal, simula na magsagawa ng Operation Wangwang sa rehiyon noong 1 hanggang 7 ng Hulyo. Nakakumpiska na sila ng 21 sets ng ipinagbabawal na siren at 4 na blinkers. Yung ating implementation ng PD96, yan nga yung nagbabawal sa paggamit ng wangwang, siren, and blinker. Yung hindi otorisadong paggamit, hindi tamang paggamit. At katulad pa rin ng ating function, yung mandate natin sa Highway Patrol Group, umpisa nung mahigpit natin in-implement yan, from July 1 to 7, nakakakumpiska na tayo ng 21 sets ng wangwang or siren region-wide. At nakakumpiska na rin tayo ng 4 na blinkers. So daily yung ating monitoring na ginagawa dyan. Dagdag pa ni Frias na bilang Regional Chief, asahan umano na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya, gaya ng patas na implementasyon ng PD96. So kung meron pa pong natitirang gumagamit yan, ay ang pakiusap ko na lang ay tanggalin nila. Dahil kung mangyayari pa pong masita natin at ma-check natin talagang meron pa rin sila at hindi nila tinatanggal yung kanilang wangwang or siren na nakamount sa kanilang sasakyan, ayan po ay pwede natin kumpiskahin. Yan po hindi na pwedeng kunin. Pag yan po confiscated na, maaari pa silang magmulta sa paghawak nila ng wangwang or siren and blinker na yan. So, ginagarantiya ko po sa inyo na magiging parehas or patas yung ating pagtrato. Dahil po ang paglabag po